Guys, ayan, para tumino yung mga tao sa Pilipinas, guys, mapa gobyerno o private, kung ako kay BBM o sa mga namumuno, gumawa sila ng isang department. Tatawagin nating Department of Good Filipino. Kasi halos lahat kasi ng department sa Pilipinas, lahat yan pwedeng pagkaperahan eh. Sana gumawa rin tayo ng department na maganda. 'Di ba? Yung character, good moral, sana meron tayong ganyang department. Lahat ng tao sa Pilipinas pasok, or mga government worker pasok, magmula barangay, mayor, bayan, hanggang gobernador, hanggang presidente. Lahat ng worker ng gobyerno, mga public, lahat pasok yan. Ano ba tong Department of Good Filipino? Ito yung mga taong Pilipino, mga worker, mga politician na umaamin ng pagkakamali, guys. Yan. Maiba naman kasi yung mga department natin. Kasi karamihan department natin more on may involved na pagkakaperahan. So talagang natutokso yung mga worker. Sana gumawa rin tayo ng department na magpapatino sa mga tao. Halimbawa, umaamin sa pagkakamali. Alam mo, nasasayang lang yung pera ng Pilipinas dahil sa hearing, inaabot na ng 1 year, 2 year, 3 year. Yung iba nga, patay na yung suspect, yung biktima, hindi pa natapos. So nagsayang lang ng oras. Ito matinding panukala. Halimbawa, umamin yung isang politician o isang kagaya ng trending ngayon, yung mga contractor, umaamin, bibigyan agad sila ng green card. Yan. Parang sa volleyball o sa mga sports ka, o maganda yung pag-uugali mo, umaamin ka. Halimbawa sa volleyball na pwede mo kasing isinungaling na hindi tumama yung kamay mo sa net, pwede yon. Kahit sa video hindi halata. Pero kung umamin ka talaga, bibigyan ka ng green card. Yan. Tapos kung ano yung punishment mo, halimbawa umamin ka, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno, inamin mo, nag-kickback ako dyan, 1 million. Kung ilan yung parusa nun, halimbawa ang parusa nun 2 year imprisonment, magiging 1 year na lang yon, half. Tapos yung ninakaw mo, syempre kukunin yun sa'yo. Kung may natitira pa, kukunin sa'yo yun. Para tumino nga yung tao. Tapos halimbawa, ninakaw niya, inamin niya yung binili niyang sasakyan galing sa nakaw. Siyempre, tatanungin siya nung Department of Good Filipino, bakit ba nagawa mo yun? Kasi gusto ko rin magkaroon ng sasakyan. Halimbawa, yung ninakaw niya, ipinambili niya, luxury. Pwede bang sasabihin lang DOGF? Pwede bang papalitan na lang natin ng yung mga ordinaryong car, halimbawa Toyota o para meron ka lang sa bibigyan ka pa rin. Yan, tingnan nyo, maraming benefits kung umaamin ka sa pagkakamali. Then next, hindi ka na ibabas. Kasi karamihan ngayon sa modern generation, kapag nagkamali ka, ibabas ka. Lalong-lalo na pag government worker ka o politician. Nako, lifetime ang bus mo niyan sa mga netizen o buong bansa. Diba, meron pa nga niyan, sinusugod pa yung bahay nyo. So, hindi ka na ibabas. Bali, ka na doon. Safe ka na kasi hawakan ka na nga ng Department of Good Filipino. Then, next, ika-counseling ka, natural.
kakausapin ka, bakit mo nagawa yon, nandaya ka, o mostly lang naman sa atin, medyo mainit lang sa atin sa government kung kinuha mo lang talaga yung kaba ng bayan. Other than that, yung mga ibang pagkakamali, siguro napakadali na lang husgahan yun. Kung talagang nakapatay ka, talagang kung ano yung ano mo, punishment. Pero kalimitan kasi sa government, ang matinding kinaiinisan lang naman ng tao kung kinukuha mo yung kaba ng bayan. Yun lang naman eh. Diba? Kung umamin ka, counseling ka lang, bakit mo ba nagagawa yon? Ano ba, gusto mo bang yumaman? Bibigyan ka nila ng ano, ng government. Gusto mo bang tumira sa mga ano? Ipapadama lahat sa iyo yun. Yung mga gusto mo rin tumira sa mansion, patitirahin ka rin sa mansion kasi umaamin ka. Yan ang benefit ng umaamin sa pagkakamali. Then next, ayan, lifetime support. Yan, tingnan nyo. Kung umaamin ka sa pagkakamali, pwede kang suportahan ng government lifetime. Para hindi ka na makagawa or nasa iyo, lifetime, lifetime kang may pagkain. Basta mga basic needs ibibigay sa iyo. Tingnan nyo, yan ang benefits ng umaamin sa pagkakamali. Then next, bibigyan ka pa ng lifetime work in government. Halimbawa, galing ka sa government, umaamin ka sa pagkakamali mo, bibigyan ka rin ng work in government. Yan. Yan ang mga benefits na umaamin sa pagkakamali, di ba? Kasi nagsasayang lang tayo ng oras. Daming taon, di naman na nasusolusyonan. Kaya ito ang naisip ko. Dapat ganito. Kasi yung isang pagkakamali, pag natakpan na naman ng issue yan, na natatakpan, hindi makakalimutan na natin yan. Kagaya yung ngayon, yung DPWH. Baka next month o next year, wala na, hindi na natin yan mapansin. Diba? Iba na naman kaso. So, gumawa sana yung government ng ganito. More on palakasin natin yung moral. Hindi lang more on sa mga department na pinagkakakitaan, di ba? Palakasin natin yung moral. Dito hindi ka mapapaya kasi umaamin ka. Magiging bayani ka pa. Di ba? Sa buong bansa. Kaya ito dapat kung ako kay BBM bilang presidente, gumawa siya ng Department of Good Filipino. Yun lang ang ma-suggest ko guys para tumino yung mga tao. Di ba? Yun lang, bye-bye.